So, ayan, day. Confirm na yung ating flight. Gago na ta. Excited na ako, day. Nakinakabahan. Parang yung ko nung first time ko mag-abroad kasi yung biyahe talaga yung aking iniisip. Ano mangyayari. Kung makakarating ba ako sa destinasyon. So, ito pa. Dagdag sa aking kaba, no? Kasi, itong kabatch ko mag-training, same lugar kami sa sa Turkey, Bursa. So, same flight din kami, connecting. In-expect ko nga, hindi na siya connecting kasi nga may gera. Siguro sa lugar, sa area namin. So, connecting. Same kasi kami nung kabatch ko Bursa. 15 minutes lang daw yung layo namin. Sinex mo yung address. Ngayon, siya agad yung tinanong ko nung nag-inform sa akin yung amo ko na na confirm na yung ticket ko. Sa kanya ako nagtanong, Day, ay nagsabi na, Day, may ticket na ako, ganito, ganyan. Tapos hindi ko kasi masyado maintindihan yung Day, yung ticket, kung anong oras ako departure, kasi 8:30 lang nakalagay, pero walang AM or PM. So, naguguluhan ako. Hindi ako agad nagtanong sa amo ko. Then, sa kanya ako nag-inquire, dahil tama ba yung pagkaintindi ko? Ganyan, ganyan. Tapos, dahil sabi niya, ang concern niya agad sa akin, alam mo akong dahil i-check mo kung may pagkain ka. Kasi ako wala Nag-expect daw siya na may pagkain siya. Wala. So, gutom daw siya dahil 15 hours siyang gutom. Pero nakaya naman daw niya. Sabi ko, grabe naman Oo, nag-expect daw siya na Then, yun nga, di ba, na-share ko na sa inyo nakaraan na sabi niya na may breakfast lang siya pag may tira sa gabi. Pag wala, yung pagkain niyang dala, yung dilata, yung kinukuha niya. Lalo na pag yung lola daw yung kasama niya, wala daw siyang pagkain. So, negative na siya, di ba? So, ganun talaga. Paswertihan talaga ang pag-a-abroad. Sana naman, sabi nga niya, iba-iba pa rin naman ang amo. So, ang importante doon, hindi sinasaktan. Kasi nga, sa Turkey day, may allowance tayo. So, ang allowance na yun, ewan kung, ang nakalagay kasi sa kontrata namin ay 700 ang namin. Ngayon, bago kami makapirma ng kontrata, 1K na siya. Turkey lira, kumbaga pera doon sa Turkey. Kaya, kung halimbawa man wala kayong pagkain sa amo, yun ang ibibili nyo. Kasi para sa sarili nyo yun. Kung halimbawa kulang yung pagkain sa loob ng bahay, yun ang ibibili nyo. Kaya, ni-remind talaga kami ng taga-agency na mga day, huwag yung tipirin masyado ang sarili ninyo. Kung tipid na ang amo or walang ganong food sa bahay ng amo nyo, may food allowance kayo. Huwag nyo nang iubos pagpapadala sa pamilya nyo. Yun ang ka-remind ng taga-agency sa amin. So, ngayon, nung ako ito, yun na nga, confirm na nga, ang biyahe ko dito, departure ko ay 8:30 ng umaga. Makakatapak tayo ng Malaysia airport. Na-excite din ako. Tsaka ang haba din ng pahinga ko. Pwede ako mag-ikot-ikot doon. Mag-ikot-ikot, mag-picture dito, picture doon. Para may memory tayo. Nakatapak tayo ng Malaysia airport nga na. So, 7 hours akong mag-aantay doon. Ang kinaayawan ko naman before, kaya sabi ko sana hindi connecting flight. Kasi pag once na rush hour or bitin yung oras sa pag-aantay, ayoko nang ganun. Ayoko talaga ng ganun. So, at least 7 hours naman ako mag-aantay. For sure, may time ako, makakapag-relax ako bago next flight. Then, ang dating ko doon sa sa Turkey, kasi 7:30 ako makakalipad pa from Malaysia to Turkey. Ako makakalipad? 7:30 ng gabi ng 24. Then, darating daw ako doon ng
2. 2 a.m. Ipapasundo daw ako sa driver nila. 1 hour daw ang biyahe papunta sa airport. So, yun. At ito pa dahil, naawa talaga ako doon. Nalungkot ako doon kay Guy Shirley kasi hindi siya sinundo ng kanyang amo. Pero araw naman siya dumating doon. Kasi ang flight niya dito, madaling araw. Alauna ng madaling araw dito. Kaya dumating siya doon sa Turkey araw. Alas 10 siguro. Kaya araw siya dumating doon. Hindi siya sinundo ng amo. Kaya sariling sikap niya na makarating sa address ng kanyang amo. At least ako, thankful pa din ako, susunduin ako. Diba, kahit in-expect ko na hindi ako connecting flight kasi yung mga sinundan ko ay direct flight sila. So at least, pagdating doon, may susundo sa akin. Sabi nga niya, dahil baka mayaman yung amo mo kasi may driver sila. Kasi sa kanya daw, ang apartment style lang daw yung, parang Hong Kong, as in parang Hong Kong yung sa niya, sa amo niya. Parang Hong Kong style, parang apartment lang. Yung sa amo ko, yun 5 room, 4 na CR. Villa yung nakalagay, villa. So, yun. Sana Lord maging okay ang lahat. Pagdating doon, tumagal tayo, matapos yung kontrata natin, makapag-ipon tayo. Ay, thank you Lord. So, sa mga dyan, abang-abang lang. Kayo din yung kamaratisan ko kasi maglalaylo tayo niyan sa FB. Kasi sa FB mabilis makita. Kaya dito muna tayo. At least, alam niyo yun, may memories ako. Talagang nag-Hong Kong ako, diba? Ang dami kong pwedeng balikan. Ito yung time na ganito, ganyan. Diba? Parang album ko na rin itong YouTube kasi ito hindi siya masyadong nakikita ng tao. Malayat tayo dito, malayat. Sa Facebook kasi, mabilis makita. Pero, siyempre, makikiramdam muna tayo. Ganon. For this vlog.